ang marahang tunog ng mga kubyertos, ang mahinang halakhak mula sa mga bisita, at ang matamis na amoy ng mga bulaklak sa bawat mesa. Lahat ng iyon ay musika sa pandinig ni Luciano Villaverde. Ilang buwan na rin mula nang huli siyang nakadama ng ganitong kapanatagan. Sa gitna ng magarbong hall, habang pinagmamasdan ang kanyang bagong asawa na si Sonia na nakikipag-usap sa mga kaibigan nito, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na yon, sabi niya sa sarili. Ang simula ng pagbangon. Si Sonia ay parang isang anghel na bumaba mula sa langit. Maganda, matalino, at higit sa lahat, tinanggap nito ang kanyang 2 anak. Sa wakas, pagkatapos ng 2 taong pagluluksa, unti-unti nang nabubuo muli ang kanilang pamilya. Isang mainit na kamay ang humawak sa kanyang braso. "They are all looking at you, sir," bulong ni Mr. Tan, isa sa kanyang mga business partners. "You look happy." "Sonia is a wonderful woman." "She is," buong pagmamalaking sagot ni Luciano. "She's the queen of this house now." Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang kasiyahan, naramdaman niya ang isang munting paghila sa laylayan ng kanyang coat. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang panganay na si Lyra. Ang mga mata nitong wari ay may gustong sabihin. "Daddy?" Halos pabulong na sabi ng bata. Ang tinig ay nanginginig. Lumuhod si Luciano para magpantay sila. "Yes, sweetie. Is there something wrong? You're not eating your dessert." Umiling si Lyra at mas lumapit pa, itinapat ang bibig sa tenga ng ama. "Daddy, may mga bagong batas po si Tita Sonia." Napakunot ang noo ni Luciano. "Batas? What do you mean, anak?" Sabi po niya, bawal hawakan ang display food sa lamesa. Patuloy ng bata. At bawal daw po magsalita kapag hindi tinatanong. Bawal din daw po magulo ang buhok. Isang bahagyang inis ang gumuhit sa dibdib ni Luciano, ngunit agad niya itong pinigilan. Nagseselos lang siguro ang bata, naisip niya. Natural lang yon. Bigla na lang may isang babaeng pumasok sa buhay nila at pumalit sa pwesto ng kanilang ina. "Lyra, maybe Tita Sonia just wants everything to be perfect for the party," mahinahon niyang sabi, hinahaplos ang buhok ng anak. "She's not used to having kids around during these events. Let's just be patient with her, okay?" Nakita niya ang pagkadismaya sa mga mata ni Lyra, ngunit tumango na lamang ito at bumalik sa kinauupuan sa tabi ng nakababatang kapatid na si Pax. Itinuon muli ni Luciano ang tingin kay Sonia. Nakangiti ito habang nakikipagkwentuhan, isang perpektong larawan ng isang mapagmahal na asawa at hostess. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, ngumiti ito sa kanya. Isang matamis na ngangiti, bago pa simpleng lumingon sa direksyon ni Lyra. At doon, nakita ito ni Luciano. Ang ngiti sa mga labi ni Sonia ay nanatili, ngunit ang mga mata nito, habang nakatitig sa kanyang anak, ay nagbago. Naging malamig ito na parang yelo, matalim na parang punyal. Isang segundo lang iyon, ngunit sapat na para makaramdam ng bahagyang kilabot si Luciano. Agad din itong nawala. Nang muling tumingin sa kanya si Sonia, ang mga matay puno na ulit ng paglalambing. "Guni-guni ko lang yon." Pilit niyang kinumbinsi ang sarili. "Pagod lang ako." "Luciano, mahal." Malambing na tawag ni Sonia, papalapit sa kanya. "Okay ka lang ba? Kanina ka patahimik." "Okay lang ako," sagot niya. Hinawakan ang kamay nito. "I was just admiring you. You're perfect." "Ikaw talaga," sabi ni Sonia, sabay pisil sa kanyang kamay. Ilang sandali pa, dumaan si Yaya Marga, ang matandang kasambahay na 10 taon nang nagsisilbi sa kanilang pamilya. May dalang tray ng mga baso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natapilok ito at bahagyang natapon ng tubig mula sa isang baso sa sahig, malapit sa sapatos ni Sonia. "Ay nako, pasensya na po ma'am sir," natatarantang sabi ni Yaya Marga. Agad na kumuha ng panyo mula sa kanyang bulsa para punasan ang sahig. "It's okay, Yaya.
It was an accident, agad na sabi ni Luciano. Ngunit bago pa matapos si Luciano sa pagsasalita, narinig niya ang tinig ni Sonia. Hindi na ito ang malambing na boses na narinig niya kanina. Anong okay? Tignan mo ang ginawa mo. Ang mamahalin pa naman ng sapatos ko. Ang bawat salita ay mababa, ngunit puno ng galit. Tanga-tanga ka ba? Sa dinami-dami ng pwedeng tapunan, dito pa talaga sa harap ko. Wala ka na bang ginawang tama? Natigilan si Yaya Marga. Ang mga kamay ay nanginginig. Habang nakayuko, maging si Luciano ay nabigla. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon mula sa isang maliit na pagkakamali. Nang mapansin ni Sonia na nakatingin ang ilang bisita, bigla itong ngumiti at tumawa ng pilit. Nako, Yaya, pinapakaba mo naman ako, sabi nito sa mas malumanay na tono, pero halatang pilit. Pasensya na kayo, sabi niya sa mga bisitang nakarinig. Stress lang siguro sa party. Sige na, Yaya, linisin mo na yan. Umalis si Yaya Marga na halos hindi makatingin kanino man. Naiwan si Luciano na may gumugulong tanong sa kanyang isipan. Nang matapos ang gabi at makauwi na ang lahat ng bisita, ang katahimikan sa loob ng mansyon ay mas mabigat kaysa karaniwan. Nagpaalam si Sonia na mauuna ng matulog dahil napagod daw ito. Si Luciano naman ay nagpa siyang dumaan muna sa silid ng mga bata. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto, pinagmamasdan ng dalawang anak na nag-uusap sa kanilang kama. Kuya Pax, sleep na, rinig niyang sabi ni Lyra. Baka marinig pa tayo. But I'm scared, ate, sagot ng maliit na boses ni Pac. Tita Sonia looked at me like she was angry. She's always angry, sagot ni Lyra. Ang boses ay walang emosyon na para bang sanay na ito. Naramdaman ni Luciano ang pagkirot ng kanyang puso. Akmang papasok na siya para yakapin ang mga anak nang marinig niya ang huling sinabi ni Lyra. Isang pangungusap na nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpalamig sa buo niyang katawan. Hush, Pax, mahinang sabi ni Lyra. Tandaan mo ang rule number 3, bawal umiyak ng malakas. Para kay Angela, ang pagpasok sa gate ng mansyon ng mga Villa Verde ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang mga halamang alagang-alaga, ang malawak na hardin, at ang bahay na animoy palasyo ay malayong-malayo sa simpleng buhay na kanyang kinalakhan. Ito ang unang araw niya bilang isa sa mga bagong katulong at hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kaya mo to, Angela, sabi niya sa sarili, para sa pamilya. Sinalubong siya ni Yaya Marga, ang pinakamatandang kasambahay na mayroong malungkot ngunit mabait na mga mata. Ako si Marga. Halika, ihatid kita kay Ma'am Sonia, sabi nito sa mahinang boses. Dinala siya sa isang malaking sala kung saan nakaupo si Sonia Villaverde. Nagbabasa ng isang magazine. Tumayo ito nang makita sila. Sa personal, mas maganda pa ito kaysa sa mga litrato. Ang postura nito ay elegante at ang ngiti nito ay perpekto. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, naramdaman ni Angela ang isang kakaibang lamig mula sa titig nito. Para siyang sinusuri mula ulo hanggang paa. So you're Angela, sabi ni Sonia. Ang boses ay matamis, ngunit walang kabuhay-buhay. I expect you to do your job perfectly. Ayoko sa lahat ang tatanga-tanga. Maliwanag? Opo, ma'am. Mabilis na sagot ni Angela. Sabay yuko. Ang unang ilang oras ay napunta sa paglilinis at pag-aayos. Tahimik ang buong bahay. Tila ba bawat galaw ng mga kasambahay ay maingat, na parang may takot na makagawa ng anumang ingay. Nakita niya ang dalawang bata, si Lyra at Pax, na tahimik na naglalaro ng puzzle sa isang sulok. Walang sigla, walang halakhak. Nang magtanghalian, inihain ang pagkain sa malaking dining table. Napansin ni Angela na halos hindi ginagalaw ni Lyra ang kanyang pagkain. Si Luciano naman, nakadarating lang mula sa opisina, ay mukhang pagod
at malalim ang iniisip. "Lira, anak, kumain ka," sabi ni Luciano sa anak. "You'll get sick." "Busog pa po ako, Daddy," sagot ng bata. Hindi man lang tumitingin sa ama. Mula sa kusina, kitang-kita ni Angela ang lahat. Nakita niya kung paano ngumiti si Sonia kay Luciano, isang ngiting puno ng pag-aalala. "Hayaan mo na, mahal. Baka wala lang talagang ganang kumain ng bata," malambing na sabi nito. Ngunit nang tumalikod si Luciano para kumuha ng tubig, ang mukha ni Sonia na lumingon kay Lira ay nag-iba. Isang matalim na tingin ang ipinukol nito sa bata. Isang babala na nagsasabing manahimik na lang. Kinahapunan, habang nagwawalis si Angela malapit sa hardin, nakita niya si Pax na malungkot na nakaupo sa isang bench. Dahan-dahan siyang lumapit. May dalang isang biskwit na itinago niya mula sa kanyang merienda. "Hi," bati niya. "Gusto mo?" Nag-aalangang tumingin si Pax sa kanya. Saglit itong lumingon sa kaliwat kanan na para bang may nagbabantay bago dali-daling kinuha at isinubo ang biskwit. Ang takot sa mga mata ng isang musmos na bata ay kumurot sa puso ni Angela. Maya-maya pa, habang pabalik siya sa loob, narinig niya ang boses ni Sonia mula sa laundry area. "Ano ba to? Hindi mo ba nakita na puti ito? Bakit mo isinabay sa decolor?" Sigaw nito. Sumilip si Angela at nakita niya si Yaya Marga na nakayuko habang si Sonia ay galit na galit. Ibinagsak ni Ma'am Sonia ang isang bunton ng damit sa harap ni Yaya Marga. "Ulitin mo ang paglalaba at siguraduhin mong matatanggal ang mantsa niyan. Kung hindi, sa sahod mo, to ibabawas." Kawawa naman si Yaya, naisip ni Angela. Ang amo niyang si Sonia ay dalawa ang mukha. Isang maamong tupa sa harap ni Sir Luciano at isang mabangis na tigre kapag ito'y nakatalikod. Kinagabihan, bago siya matulog, gumawa ng desisyon si Angela. Hindi niya kayang manahimik na lang. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng papel mula sa kanyang pitaka at isang ballpen. Nanginginig ang kamay na isinulat niya. "Sir." Nanginginig ang kamay na isinulat niya ang mga salitang iyon. Saglit siyang tumigil, pinakiramdaman ang paligid. Nang masigurong walang nakakakita, mabilis niyang itinuloy. "Sir, hindi po nagugutom si Lira. Takot lang po siyang kumain. Maikli lang, pero sapat na." Itinupi niya ang maliit na papel at itinago sa kanyang bulsa. Kailangan niyang mahanap ang tamang pagkakataon para iwan ito sa lugar na si Sir Luciano lang ang makakakita. Hinintay niyang gumabi. Nang abala na ang lahat at nasa taas na ang mag-asawa, dahan-dahan siyang pumasok sa private study ni Luciano. Ang bilis ng tibok ng kanyang puso ay halos umabot sa kanyang lalamunan. Madilim sa loob, tanging ang liwanag mula sa buwan ang tumatagos sa malaking bintana. Nilapitan niya ang mesa nito. May isang makapal na libro doon na mukhang binabasa nito. Sa pagitan ng mga pahina, maingat niyang isinuksok ang papel. "Anong ginagawa mo rito?" Halos mapatalon si Angela sa gulat. Paglingon niya, si Yaya Marga pala. Nakatayo sa may pinto. Yaya!" Nauutal niyang sabi. "Pinunasan ko lang po ang mga alikabok." Hindi kumibo si Yaya Marga. Tinitigan lang siya nito. Ang mga matay tila binabasa ang kanyang kaluluwa. Akala ni Angela ay isusumbong na siya, ngunit sa halip, marahan itong isinara ang pinto at lumapit sa kanya. "Alam ko ang hirap ng sitwasyon dito," mahinang sabi ng matanda. "Nakikita ko ang lahat." Hindi nakapagsalita si Angela. Hinawakan ni Yaya Marga ang kanyang kamay, isang mahigpit ngunit nakakapanatag na hawak. "Mag-iingat ka, Day," bulong nito. Mapanganib ang ating reyna. Pagkatapos ay binitawan nito ang kanyang kamay at tahimik na lumabas ng silid. Naiwan si Angela na tulala. Mas lalong nakumpirma ang kanyang mga hinala. Hindi lang siya ang nakakakita. Hindi lang siya ang natatakot. Hating gabi na. Patay na ang lahat ng ilaw.
Nasa maliit na kwarto na si Angela, sinusubukang matulog, ngunit ang mga nangyari sa buong araw ay pilit na bumabalik sa kanyang isipan. Bigla, ang katahimikan ng mansyon ay binasag ng isang malakas na iyak. Isang iyak na puno ng takot. Mabilis na napabalikwas si Angela. Sumilip siya sa kanyang pinto at nakita niya ang pinto ng kwarto ng mga bata na bumukas. Mula roon ay lumabas si Pax, tumatakbo habang humahagulgol. Kasunod nito, bumukas din ang pinto ng master's bedroom. Lumabas si Luciano, mukhang nag-aalala. Suot pa ang kanyang pantulog. "Pax, anak, anong nangyari?" Tanong nito. Sinalubong ang bata. Yumakap ng mahigpit si Pax sa mga binti ng kanyang ama. Ang buong katawan ay nanginginig sa takot at sa lamig ng gabi. Ang mga salitang lumabas sa bibig ng bata ay parang mga patalim na tumusok sa puso ng lahat ng nakarinig. "Daddy, please, huwag niyo po akong palabasin ulit. Malamig po." Sigaw ng bata sa gitna ng kanyang mga hikbi. "Please, Daddy, huwag niyo po akong ilak sa labas." Natigilan si Luciano. Ang pag-aalala sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkabigla na dahan-dahang naging isang madilim na anino ng galit. Tumingin siya sa direksyon ng kwarto ng mga bata, kung saan nakatayo na rin. Sa may pinto si Sonia, nagkukunwaring bagong gising. Nakatayo lang si Angela sa dilim, hindi makagalaw, habang hawak-hawak ni Luciano ang kanyang umiiyak na anak. Sa sandaling iyon, alam ni Angela na ang maliit na papel na iniwan niya ay simula pa lamang. Ang sigaw ni Pax ngayong gabi ang siyang tuluyang gigising sa natutulog na hari ng bahay na ito. Ang bigat ni Pax sa kanyang mga bisig ay kasing bigat ng kirot sa kanyang dibdib. Dinala ni Luciano ang humihikbing anak pabalik sa silid nito, inihiga sa kama at kinumutan. Hinalikan niya ito sa noo. "Daddy's here, anak. Walang mga away sa'yo." Bulong niya. Nang masiguro niyang mahimbing na muli ang tulog ng mga bata, dahan-dahan siyang tumayo. Bawat hakbang niya palabas ng silid ay mabigat. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa nag-aalab na galit sa loob niya. Pumasok siya sa kanilang silid. Si Sonia ay nakaupo sa gilid ng kama. Ang mukha ay nagpapahayag ng inosenteng pag-aalala. "Mahal, anong nangyari?" Narinig ko ang yak ni Pax. Malambing nitong tanong. Hinarap siya ni Luciano, ang mga matay seryoso at malamig. "Sonia, anong ibig sabihin ni Pax na nilak mo siya sa labas?" Biglang nanlaki ang mga mata ni Sonia. Sa isang iglap, namuo ang mga luha roon. "Ano? Hindi ko magagawa yon. Luciano, paano mo naiisip yan sa akin?" Narinig ko siya, Sonia. Malinaw na malinaw. Mariin niyang sabi. Nagmamakaawa siya na wag ko na siyang palabasin dahil malamig. Tumayo si Sonia at lumapit sa kanya. Ang mga luhay tuluyan ng pumatak. "Mahal, pakinggan mo ako," sabi nito. Hinawakan ang kanyang mga braso. Nagiging pasaway na si Pax nitong mga nakaraang araw. Ayaw kumain, ayaw sumunod. Kanina, ayaw niyang matulog. Sinabihan ko siya na kung hindi siya titigil sa pagtakbo sa loob ng kwarto, bubuksan ko ang pinto ng beranda para lumamig. "Panakot lang yon, Luciano. Disiplina. Hindi ko naman talaga ginawa." Tinitigan ni Luciano ang nangingilid na luha sa mga mata ng asawa. Ang bawat salita nito ay tila makatwiran. Ngunit mayroong isang bagay sa loob niya. Isang boses na nagsasabing huwag maniwala. "Hindi ko alam, Sonia," sabi niya, umiling. Ang takot sa boses ng anak ko. Hindi yun gawa-gawa lang. Mas lalong humagulgol si Sonia. "Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Pagkatapos ng lahat ng ginagawa ko para maging ina sa mga anak mo, ganito pa ang iisipin mo? Gusto ko lang naman kung anong makakabuti para sa kanila. Gusto kong lumaki silang may disiplina." Ang mga salita nito ay parang mga tinik na tumutusok sa kanyang konsensya. Hinang-hina, tumalikod si Luciano. "Kailangan kong mag-isip,"
sabi niya at lumabas ng silid. Dumiretso siya sa kanyang study, ang kanlungan niya sa tuwing binabagabag siya ng problema. Umupo siya sa kanyang silya, ipinatong ang mga siko sa mesa at isinubsob ang muka sa kanyang mga palad. Sino ang paniniwalaan ko? Ang asawa ko o ang anak ko? Sa gitna ng kanyang pagkalito, napadako ang tingin niya sa librong nakapatong sa mesa. Ang librong binabasa niya kagabi. May isang maliit na papel na nakasuksok sa pagitan ng mga pahina. Kinuha niya ito. Hindi maalala na naglagay siya ng anumang bookmark. Binuklat niya ang papel. Isang sulat kamay na simpleng ngunit malinis. At ang mga salitang nakasulat doon ang siyang tuluyang gumatak sa pader ng kanyang pag-aalinlangan. Sir, hindi po nagugutom si Lyra. Takot lang po siyang kumain. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat. Ang pabulong na sinabi ni Lyra tungkol sa mga bagong batas. Ang malamig na titig ni Sonia, ang paninigaw nito kay Yaya Marga, ang takot sa mga mata ni Pax nang bigyan ito ng biskwit ng bagong katulong. At ngayon, ang pag-iyak nito sa gitna ng gabi. Hindi na ito simpleng selos ng isang bata. Hindi na ito simpleng disiplina ng isang stepmother. Ito ay isang bagay na mas madilim, mas nakakatakot. Ang pagdududa sa kanyang puso ay nawala. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na desisyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinial ang numero ng kanyang pinakapinagkakatiwalaang assistant. Rico, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang boses niya'y kalmado ngunit may bigat. Gising ka pa ba? Kailangan ko ng pabor. Isang malaking pabor. Anything for you, sir. Sagot sa kabilang linya. Kailangan kong mawala ng ilang linggo. Ipapaalam ko sa lahat na may business trip ako sa Singapore. Pero ang totoo, mananatili lang ako rito. Huminga siya ng malalim. At kailangan ko ng bagong pagkatao. Gusto kong mag-apply bilang hardinero sa sarili kong pamamahay. Walang dapat makaalam, Rico. Walang-wala. Kinabukasan, hinarap ni Luciano si Sonia na may isang pilit ng ngiti. Niyakap niya ito. Sonia, tama ka. Pasensya na, sabi niya. Masyado lang akong nag-alala kagabi. Nanibago lang siguro ako sa mga paraan mo ng pagdidisiplina. I trust you. Isang nangiti ng ginhawa ang sumilay sa mga labi ni Sonia. May bigla ang business trip pala ako. Patuloy ni Luciano. Sa Singapore. Mga 2 o 3 linggo siguro ako mawawala. Kaya mo na bang bahala dito? Oo naman. Mahal. Mabilis na sagot ni Sonia. Hindi maitago ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Ako nang bahala sa lahat. Mag-iingat ka roon. Habang yakap siya nito, ramdam ni Luciano ang lamig ng pagpapanggap. Ngunit tiniis niya. Para ito sa kanyang mga anak. Para ito sa paghahanap ng katotohanan. Pagkaraan ng ilang araw, isang kotseng itim ang naghatid kay Luciano sa airport. Ngunit hindi siya pumasok sa loob. Sa isang madilim na eskinita, sumakay siya sa isang lumang van. Kinagabihan, isang lalaking payat, maitim ang balat, nakasuot ng luma at maruming damit, ang kumatok sa gate ng staff quarters ng mansyon ng mga Villa Verde. May dala siyang isang maliit na bag. Sino yan? Tanong ng guard. Ako po si Lando. Sagot ng lalaki sa magaspang na boses. Ang bagong hardinero. Mula sa kinatatayuan, tanaw ni Luciano ang maningning niyang bahay. Ang bahay na binuo niya para sa kanyang pamilya na ngayon ay naging isang hawla ng kasinungalingan. Tumingin siya sa bintana ng silid ng kanyang mga anak at isang pangako ang binitawan niya sa hangin. Sonia, alamin ko ang lahat. Ang sikat ng araw ay mas matindi kapag ikaw ang direktang nakababad dito. Ang amoy ng lupa at damo ay mas matapang kapag ang iyong mga kamay mismo ang nagbubungkal nito. Para kay Luciano, nasanay sa malamig na opisina at malambot na silya, ang buhay bilang si Lando ay isang paggising sa ibang katotohanan. Ang unang araw niya
ay napunta sa pag-aayos ng mga paso at paggugupit ng mga ligaw na damo sa ilalim ng mainit na araw. Ang bawat patak ng pawis ay isang paalala sa kanya kung bakit niya ginagawa ito. Mula sa kanyang pwesto sa hardin, malinaw niyang nakikita ang mga bintana ng bahay. Siya ngayon ay isang anino, isang espiya sa sarili niyang pamamahay. Sa loob, ang buhay ay nagpatuloy na tila walang nagbago. Nakikita niyang lumalabas si Sonia, nakabihis ng elegante, papunta sa kung saan. Ngumingiti ito sa mga kasambahay, ngunit nakikita na ngayon ni Luciano ang pagiging peke sa bawat ngiti nito. Kinahapunan, habang siya ay nagdidilig ng mga halaman malapit sa bintana ng dining room, narinig niya ang isang malakas na kalabog, sinundan ng isang matinis na sigaw. "Ano ba yan, Lyra? Ang clumsy mo talaga." Sumilip si Luciano mula sa mga dahon ng halaman. Nakita niya si Lyra na nakatayo, nanginginig, habang sa sahig ay may basag na baso at basang mantsa ng orange juice. Si Sonia ay nakatayo sa harap nito, ang mga kamay ay nakapameywang. "Hindi ko po sinasadya, tita." Umiiyak na sabi ni Lyra. "Hindi sinasadya o sadyang tanga ka lang?" Ang malupit na sagot ni Sonia. "Alam mo ba kung magkano ang isang piraso niyan? Halika rito." Kinaladkad ni Sonia si Lyra palayo sa nabasag na baso at itinayo sa isang sulok paharap sa pader. "Diyan ka lang. Luluhod ka. Huwag kang aalis dyan hanggat hindi ko sinasabi." Nanlaki ang mga mata ni Luciano. Gusto niyang sumigaw, pumasok sa loob, at itulak palayo si Sonia mula sa kanyang anak. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang galit sa kanyang dibdib ay nag-aapoy, ngunit kailangan niyang manatiling silando. Kung mabubuko siya ngayon, mawawala ang lahat. Kaya't tiniis niya ang sakit habang pinapanood ang kanyang anak na lumuluha habang nakaluhod. Maya-maya, lumabas si Angela mula sa kusina. May dalang walis at dustpan. Nang makita niya ang kalagayan ni Lyra, saglit itong natigilan, ngunit mabilis itong kumilos. Naglakad ito papunta sa kinaroroonan ng basag na baso, dala-dala ang isang timba ng tubig. At sa isang aksidenteng paggalaw, natabig niya ang timba. "Ay!" sigaw ni Angela. Nako, ang dulas. Ang tubig ay kumalat sa sahig. Lumikha ng mas malaking gulo. Napalingon si Sonia. Ang atensyon ay nabaling kay Angela. "Isa ka pa. Ano ba namang araw to? Puro na lang palpak." Sigaw ni Sonia, halatang na-distract. "Linisin niyo yan. Pareho kayong walang silbi." Habang abala si Sonia sa pagbubunganga, pasimpleng kinindatan ni Angela si Lyra, isang mabilis na senyas para tumayo na ito mula sa pagkakaluhod. Agad namang tumakbo si Lyra papunta sa kanyang silid. Hindi na ito napansin ni Sonia. Mula sa labas, nasaksihan lahat ni Luciano. Isang munting pasasalamat ang namuo sa kanyang puso para kay Angela. Ang babaeng yon, sa kanyang tahimik na paraan, ay gumagawa ng paraan para protektahan ang kanyang mga anak. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog na, sinadya niyang iwanan ang kanyang luma at mumurahing cellphone sa loob ng bahay, malapit sa telepono sa sala. Sinimulan niyang i-activate ang voice recording feature nito sa tuwing aalis siya sa hardin. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ng patunay na hindi siya nababaliw. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng mga rosas, naririnig niya ang pag-uusap ni Sonia sa telepono. Malakas ang boses nito, puno ng pagkainis. "Oo nga, nakakabwisit na talaga ang mga bata dito. Palagi na lang may ginagawang kalat," sabi nito sa kausap. "Kung alam ko lang na ganito kasakit sa ulo, sana hindi na lang ako pumayag." Patuloy na nagre-record ang cellphone. Bawat salita ni Sonia ay parang lason na pumapasok sa tenga ni Luciano. Mabuti na lang at wala si Luciano. At least, malaya akong gawin ang gusto ko, ang itama ang pagpapalaki sa mga batang yan. Dagdag pa nito.
Kailangan nilang matutunan kung sino ang reyna sa bahay na to. Nang ibaba ni Sonia ang telepono, napabuntong hininga ito. Oo, darating si Daphne mamaya. Sabi nito na parang may kausap ulit. May kailangan akong sabihin sa kanya tungkol sa mga panggulo na to. Daphne? Napaisip si Luciano. Sino si Daphne? Naramdaman niya ang isang bagong panganib. Hindi lang pala si Sonia ang kalaban niya. May iba pa. At kailangan niyang malaman kung ano ang susunod nilang plano para sa kanyang mga anak. Kinahaponan, isang mamahaling puting kotse ang pumarada sa harap ng mansyon. Inatasan si Lando na buksan ang gate. Mula sa driver's seat, isang babaeng nakasuot ng madilim na salamin sa mata at mga alahas na kumikinang sa ilalim ng araw ang lumabas. Ang bawat hakbang nito ay puno ng kayabangan. Sonia! Darling! Bati nito nang makita si Sonia na sumalubong sa may pinto. Nagbeso-beso ang dalawa. Daphne, you're here! Halika, doon tayo sa may pool. Mas mahangin doon. Siya na siguro si Daphne, naisip ni Luciano. Nagpanggap siyang abala sa paggugupit ng mga halaman sa gilid ng pool area, sapat na malapit para marinig ang kanilang pag-uusap, ngunit sapat na nakatago sa likod ng mga mayayabong na bush. Umupo ang dalawang babae sa mga lounge chairs habang inihahain sila ni Angela ng malamig na inumin. Tiningnan ni Daphne si Angela mula ulo hanggang paa na may pandidiri bago ito umalis. Bagong katulong? Mukhang probinsyana. Sabi ni Daphne. Hayaan mo na. Mahirap makahanap ng mapagkakatiwalaan ngayon. Sagot ni Sonia, sabay higop sa kanyang baso. Anyway, kaya kita pinapunta. I'm at my wit's end with these kids. Nagsimulang magreklamo si Sonia tungkol sa pagiging clumsy ni Lyra, sa pagiging iyakin ni Pax. Ang bawat salita ay parang karayom sa pandinig ni Luciano. Bakit hindi mo pa sila ipadala sa boarding school sa Switzerland? Suwestyon ni Daphne na parang nagtatapon lang ng basura. Problem solved. Isang tawang walang saya ang kumawala sa mga labi ni Sonia. Hindi pangis, sabi nito. Masyadong maaga. Baka magtaka si Luciano. Kailangan kong ipakita muna sa kanya na sinusubukan kong maging isang mabuting ina. Humilig ito palapit kay Daphne at ang boses nito ay naging isang mapanganib na bulong na abot pa rin ng pandinig ni Luciano. Pero sa huli, Daphne, takot ang magpapasunod sa kanila sa akin, hindi pagmamahal. Nanlamig ang buong katawan ni Luciano. Humigpit ang hawak niya sa gunting na gamit, ang mga salitang iyon. Ang mga salitang iyon ang kumpirmasyon ng lahat ng kanyang kinatatakutan. Ang nasa loob ng bahay niya ay hindi isang madrasta na nagdidisiplina, kundi isang halimaw na naglalaro. Takot? Ulit ni Daphne na may ngisi. I like your style. Pagmamahal is for the weak. Patuloy ni Sonia at ngayon, pumait ang kanyang boses na para bang may inaalalang isang masamang panaginip. Naalala mo si Ricardo? Ang una kong minahal. Ang lalaking mayaman na akala ko ay sasagip sa akin sa kahirapan. Tumango si Daphne. Ibinigay ko ang lahat sa kanya. Tapos ano? Nang magsawa siya, itinapon niya ako na parang basura. Sabi niya, hindi raw ako bagay sa mundo nila. Isang malamig na kislap ang gumuhit sa mga mata ni Sonia. Isinumpa ko sa sarili ko noon, hinding-hindi na ako papayag na tapak-tapakan pa. Ako na ang tatapak. Ako na ang may hawak ng pera at kapangyarihan. At itong mga anak ni Luciano, sila ang susi, pero sila rin ang balakid. Ayalos mabitawan ni Luciano ang kanyang gunting. Ang lahat ng ito, hindi lang pala tungkol sa pagiging madrasta. Tungkol ito sa pera, sa paghihiganti sa isang mundong minsan nang nagtaboy sa kanya. Huli ka na, Sonia, sabi ni Luciano sa kanyang isipan. Habang kinakapa ang cellphone sa kanyang bulsa, ang lahat ng pag-uusap nila ay nakarecord. Ito na ang ebidensyang kailangan niya. Ngunit sa kanyang pagdama, naramdaman niya ang isang bahagyang vibration. Sinundan ng katahimikan. Kinuha niya ang cellphone.
Isang itim na screen ang sumalubong sa kanya. Low battery. Namatay ang cellphone. Nawala ang kanyang pinakamahalagang ebidensya sa sandaling iyon. Sa kanyang pagkadismaya, hindi niya namalayan na bahagya siyang gumalaw at nayugyog ang isang sanga ng halaman. Napatingin si Sonia sa direksyon ng mga halaman. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Sinusuri ang bawat anino. May tao ba riyan? Tanong nito. Natigilan si Luciano. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Nakayuko siya, hindi humihinga. Nagdadasal na sana'y hindi siya nakita. Si Sonia ay nakatitig pa rin sa direksyon ng mga halaman kung saan siya nagtatago. Ang mga mata nito ay puno ng pagdududa. Nakita ba siya nito? Ano ka ba? Baka pusa lang yan, sabi ni Daphne. Iwinawas-siwas ang kanyang kamay na para bang walang pakialam. Sandaling nanatiling nakatitig si Sonia sa mga halaman. Naramdaman ni Luciano ang bawat segundo na parang isang oras. Sa wakas, tumalikod ito at muling humarap kay Daphne. Siguro nga, sabi nito, ngunit bakas pa rin sa boses nito ang pagdududa. Nakahinga ng maluwag si Luciano, ngunit hindi pa rin siya gumagalaw. Hinintay niyang matapos ang pag-uusap ng dalawa. Mula noon, ang usapan nila ay naging tungkol na lang sa mga bagong damit, alahas, at tsismis, mga bagay na walang kwenta, ngunit sapat na para itago ang lason na kanilang pinakawalan kanina. Kinabukasan, naramdaman ni Luciano ang pagbabago sa buong bahay. Si Sonia ay naging mas strikto, mas mapagmasid. Tila ba ang insidente kahapon ay nagtanim ng hinala sa isipan nito. Ang mga kilos ng bawat kasambahay ay sinusuri niya. Minsan, nahuhuli ito ni Luciano na nakatitig sa kanya habang siya'y nagtatrabaho, na para bang sinusubukang alalahanin kung saan na niya nakita ang mukha ni Lando. Dahil dito, naging mas maingat si Luciano at naging mas mapagmatyag din siya kay Angela. Gusto niyang malaman kung ano pa ang alam nito, ngunit hindi niya alam kung paano ito lalapitan nang hindi sila mabubuking. Isang gabi, nakita niyang tahimik na lumabas ng kusina si Angela. Dala-dala ang isang bag ng basura. Pero sa halip na dumiretso sa basurahan sa labas, lumiko ito papunta sa likod bahay, isang lugar na madilim at bihirang puntahan. Sinundan niya ito. Ang pag-usisa sa kanyang dibdib ay mas malakas kaysa sa kanyang pag-iingat. Maingat siyang naglakad, nagtatago sa mga anino, sa dulo ng hardin, malapit sa isang malaking puno ng mangga. Nakita niya si Angela. Ngunit hindi ito nag-iisa. May kasama itong isang babae. Nang masanay ang kanyang mga mata sa dilim, halos mapasinghap siya sa kanyang nakita. Ang kausap ni Angela ay si Yaya Marga. Nakatayo ang dalawa sa ilalim ng puno. Ang kanilang mga anino ay sumasayaw sa mahinang ilaw mula sa poste sa di kalayuan. Si Yaya Marga ay umiiyak, isang tahimik na pag-iyak na puno ng sakit at pagod. Si Angela naman ay yakap-yakap ito, hinahagod ang likod ng matanda na para bang ito ang mas matanda sa kanilang dalawa. Hindi ko na kaya, Angela. Hindi ko na kayang makita ang mga bata na ganito. Hikbi ni Yaya Marga. Ang boses ay basag. Araw-araw, parang sinasaksak ang puso ko. Konting tiis na lang po, ate, sagot ni Angela. At sa salitang iyon, natigilan si Luciano. Ate, mabuti na lang at nandito ka, kapatid ko, patuloy ng matanda. Kung ako lang mag-isa, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kapatid! Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Luciano. Si Angela at si Yaya Marga ay magkapatid. Ang lahat ng ito, ang pagdating ni Angela, hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang plano, isang desperadong plano ng isang tapat na lingkod na gustong protektahan ng kanyang mga alaga. Ngayon, naintindihan na niya ang lahat. Ang tapang ni Angela, ang kanyang pagmamalasakit sa mga bata,
ang kanyang mga munting babala. Lahat ng yon ay nagmula sa isang mas malalim na dahilan. Ipinadala siya rito. Habang pinoproseso ni Luciano ang lahat, hindi niya namalayan ang isang tuyong sanga sa kanyang paanan. Natapakan niya ito. Isang malutong na tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Biglang napahiwalay sa pagkakayakap ang dalawang babae. Ang mga matay gulat na napatingin sa kanyang direksyon. Sa sino yan? Nanginginig na tanong ni Yaya Marga. Alam ni Luciano na wala na siyang matataguan. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa anino. Ang takot sa mukha ng dalawang babae ay hindi maipinta nang makita nila si Lando. Si Angela ay agad na humarang sa harap ni Yaya Marga na para bang handa itong protektahan ang kapatid. Lando! Sabi ni Angela, sinusubukang maging matatag. Anong ginagawa mo rito? Tinitigan sila ni Luciano. Ang madungis na mukha ni Lando, ang gusot na damit, ang magaspang na tindig. Ngunit ang mga matang tumititig sa kanila ay hindi mata ng isang hardinero. Iyon ay mata ng isang amo, mata ng isang ama. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at inalis ang maruming sombrero sa kanyang ulo. At nagsalita siya, hindi sa magaspang na boses ni Lando, kundi sa kanyang sariling boses, isang boses na puno ng bigat, pagod at determinasyon. Angela, sabi niya, Yaya Marga. Nalaglag ang panga ng dalawang babae. Ang pagkatakot sa kanilang mga mukha ay napalitan ng lubos na pagkabigla. Sir! Luciano? Halos pabulong na sabi ni Yaya Marga, hindi makapaniwala. Tumango si Luciano. Kailangan nating mag-usap. Pagkatapos ng unang pagkabigla, umupo silang tatlo sa isang tagong bench sa hardin. Ikinuwento ni Luciano ang lahat. Ang kanyang mga hinala, ang plano niya, ang kanyang mga natuklasan. Sina Yaya Marga at Angela naman, na may luha sa kanilang mga mata, ay ikinuwento ang panig nila, ang unti-unting pagbabago ni Sonia, ang mga patagong pagmamaltrato, at ang kanilang desperadong plano na ipasok si Angela para maging dagdag na mata at tenga sa loob ng bahay. Salamat, sabi ni Luciano. Ang boses ay puno ng pasasalamat na hindi niya kayang ipaliwanag. Salamat sa inyong dalawa. Ginawa lang po namin ang tama, sir, sagot ni Angela. Nang akala ni Luciano ay narinig na niya ang lahat, huminga ng malalim si Angela na para bang may mas mabigat pa itong sasabihin. Tumingin ito sa kanya, ang mga matay puno ng pag-aalala. Sir, panimula nito, may mas malala pa po kayong dapat malaman tungkol po sa charity ball sa Sabado. Nakatayo si Luciano sa ilalim ng madilim na kalangitan. Pinoproseso ang lahat ng sinabi ni Angela. Isang charity ball? Ulit niya, hindi makapaniwala. Opo, sir, kumpirma ni Angela. Gagamitin niya ang pangalan ninyo at ang pera ninyo para maglunsad ng isang foundation para sa mga bata, para gumawa ng pangalan para sa sarili niya, para magmukha siyang santa sa harap ng lahat ng kaibigan at business partners ninyo. Isang tawang walang saya ang kumawala sa lalamunan ni Luciano. Ang kapal ng mukha ni Sonia. Hindi lang pala ang kanyang mga anak ang biktima, kundi pati na rin ang kanyang pangalan at pera. Ang buong buhay niya ay unti-unting kinokontrol at sinisira ng babaeng pinagkatiwalaan niya. Kailangan natin siyang pigilan, sabi ni Luciano. Ang boses ay matigas na parang bakal. Ngunit ang mga sumunod na araw, tila ba naramdaman ni Sonia na may nagbabantay sa kanya. Mas lalo itong naging malupit at mainitin ang ulo, na para bang naghahanap ng kahit sinong mapagbubuntunan ng kanyang paranoia. At ang kanyang napili ay ang pinaka-inosente at pinakamatapat na tao sa buong pamamahay, si Yaya Marga. Nangyari ito isang umaga, habang nag-aagahan. Bigla na lang tumili si Sonia mula sa kanyang silid. Nasaan na? Nawawala ang bracelet ko. Lahat ng kasambahay kasama na si Lando ay nagmamadaling umakyat. Natagpuan nila si Sonia na naghahalughog sa kanyang jewelry box
Ang mukha ay puno ng pagkataranta. Ang ahas na bracelet ko, regalo pa sa akin ni Luciano yon. Siguradong may kumuha. Sigaw niya, ang mga matay isa-isang tinitignan ng mga kasambahay. Baka po nahulog lang, ma'am. Sabi ng isang katulong Anong nahulog? Maingat ako sa mga gamit ko. Hiyaw ni Sonia. Pagkatapos, tumingin ito sa kanila na may pagdududa. Para walang sisihan, halughugin ang mga kwarto ninyo. Ngayon din. Walang nagawa ang mga kasambahay kundi sumunod. Si Luciano bilang si Lando ay sumama sa kanila. Ang kanyang puso ay kumakabog. May masamang kutob. Isa-isang hinalughog ang mga gamit nila. At nang buksan ng luma at halos sira ng bag ni Yaya Marga, doon, sa ibabaw ng kanyang mga damit, ay kumikinang ang gintong bracelet na may disenyong ahas. Natigilan ang lahat. Walang hiya ka! Sigaw ni Sonia. Dinuro si Yaya Marga. Magnanakaw. Hindi po sa akin yan, ma'am. Papromise po. Umiiyak na, sabi ni Yaya Marga. Nanginginig ang buong katawan. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan. Sinungaling! Bulyaw ni Sonia, papalapit sa matanda. Ikaw ang pinakamatagal dito, kaya ikaw ang may pinakamalaking pagkakataon. Pagkatapos ng lahat ng kabutihan ng pamilyang, to sayo, ahas ka pala. Isang magnanakaw na ahas. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Yaya Marga na parang sampal. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Nakatayo si Luciano sa isang sulok, nakayuko, nagpapanggap na takot tulad ng ibang mga katulong. Ngunit sa loob-loob niya, ang galit ay sumusuntok sa kanyang dibdib, gustong kumawala. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao sa gilid ng kanyang pantalon hanggang sa mamuti ang mga ito. Nakikita niya ang kanyang mga anak, si Lyra at Pax, na nakasilip mula sa kanilang silid, umiiyak habang pinapanood ang kanilang yaya na sinisigawan. Kailangan niyang manatiling si Lando. Kailangan niyang tiisin. Isang maling galaw lang at mabubuko siya. Hindi ko po magagawa yan, ma'am. Paulit-ulit na sabi ni Yaya Marga. Manahimik ka. Sigaw ni Sonia. Pinalalayas na kita. Ngayon din, lumayas ka sa bahay na to at huwag ka nang babalik. Kinaladkad ng mga gwardiya si Yaya Marga palabas ng mansyon. Ang kanyang maliit na bag ng mga gamit ay walang awang inihagis sa labas ng gate. Naiwan ng lahat na tulala at takot. Ang mensahe ni Sonia ay malinaw. Kahit sino ay kaya niyang sirain. Naglakad si Sonia pabalik sa loob ng bahay. Ang mukha'y may ngiti ng tagumpay. Huminto ito sa tapat ni Lando. Tinitigan niya ito. Isang hamak na hardinero sa kanyang paningin. Ngumiti ito sa kanya. Isang pananang ngiting na nakakainsulto at puno ng kapangyarihan. Pagkatapos ay sinabi nito ang mga salitang tuluyang nagpasiklab sa nag-aapoy ng galit ni Luciano. Lando, utos nito sa malumanay, ngunit mapanlait na boses. Itapon mo ang mga basura niya. Tumingin si Luciano sa maliit na bag sa labas ng gate. Ang mga gamit ng isang babaeng naglingkod sa kanila ng 10 taon. Ang huling patak ng kanyang pagtitimpi ay naubos na. Tumangulang siya bilang pagsunod. Ngunit sa kanyang isipan, isang desisyon ang nabuo. Sa Sabado, sa charity ball. Matatapos ang lahat ng ito, ang ballroom ng Grand Manila Hotel ay puno ng mga taong nabibilang sa alta sosyedad. Ang mga ilaw mula sa naglalakihang chandelier ay sumasalamin sa mga kumikinang na alahas at mamahaling damit. Sa gitna ng lahat, si Sonia Villaverde ang nagniningning na parang isang bituin. Suot ang isang itim na gown na yumayakap sa kanyang perpektong katawan. Bawat ngiti at bawat kaway niya ay kalkulado. Nakatayo si Luciano sa pinakadulong sulok ng ballroom, malapit sa service exit. Hindi na siya si Lando. Suot niya ang pinakamahal niyang itim na suit. Ngunit sa ibabaw nito ay nakapatong ang marumi at punit-punit na damit pang hardinero. Ang kanyang mukha at buhok
ay muling nilagyan ng pangkulay para magmukhang madungis. Sa kanyang bulsa, naroon ang isang maliit na voice recorder, naglalaman ng lahat ng ebidensyang kailangan niya. Pinapanood niya si Sonia na umakyat sa entablado. Ang palakpakan ng mga tao ay halos nakakabingi. "Good evening everyone," panimula ni Sonia. Ang boses ay puno ng emosyon. "Maraming salamat sa pagdalo ninyo ngayong gabi. Isang gabing napakahalaga para sa akin." Huminga ito ng malalim na para bang nagpipigil ng luha. Nang dumating ako sa buhay ng asawa kong si Luciano at sa buhay ng kanyang dalawang anghel na sina Lyra at Pax, akala ko ay isa lang akong madrasta. Ngunit tinuruan nila ako ng isang mahalagang leksyon. Naglakad-lakad ito sa entablado. Ang bawat galaw ay parang sa isang artista. Tinuruan nila ako na ang pagiging ina ay wala sa dugo, kundi nasa puso. Muling nagpalakpakan ang mga tao, ang ilan ay napapahid pa ng kanilang mga mata. Si Luciano naman ay nakaramdam ng pagkasuklam. "Kaya naman ngayong gabi," patuloy ni Sonia, ang boses ay mas tumaas, "I am so proud to officially launch the Villa Verde Foundation for Children, isang pundasyon na tutulong sa mga batang nangangailangan para maramdaman din nila ang pagmamahal na naramdaman ko mula sa aking bagong pamilya." Ang palakpakan ay mas lalong lumakas. Ito na ang kasukdulan ng kanyang pagpapanggap. Ito na ang kanyang koronasyon. At ito na rin ang hudyat para kay Luciano. Mula sa dilim, dahan-dahan siyang naglakad papalabas. Bawat hakbang niya patungo sa entablado ay mabigat. Ang mga tao ay napapatingin, nagbubulungan. Sino ang marungis na hardinerong ito na naglakas loob na pumasok sa kanilang magarbong selebrasyon? "Security!" sigaw ng isang organizer. Ngunit bago pa makalapit ang mga gwardiya, nasa paanan na ng entablado si Luciano. Natigilan si Sonia sa kanyang pagsasalita. Ang ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting naglaho nang makita niya ang pamilyar na mukha ni Lando. "Anong ginagawa mo rito?" sita niya. Ang gulat at inis ay hindi maitago. "May nakalimutan ka lang sabihin sa kwento mo, Sonia," sabi ni Luciano. Ang boses ni Lando ay malakas at malinaw. Ang buong ballroom ay natahimik. "Sino ka para bastusin ang gabing ito?" Galit na tanong ni Sonia. Senyasan ang mga gwardya na kunin na siya. Ngunit hindi natinag si Luciano. Sa harap ng daan-daang pares ng mga matang nakatitig sa kanya, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Una, tinanggal niya ang maruming sombrero. Sumunod ang gusot na damit pang hardinero. At pagkatapos, sa isang mabilis na kilos, pinunasan niya ng panyo ang kanyang mukha. Tinatanggal ang maitim na pangkulay. Isang kolektibong pagsinghap ang narinig mula sa mga manonood. Ang hardinerong si Lando ay nawala. Ang nakatayo na ngayon sa harap ni Sonia, sa ilalim ng maningning na ilaw ng entablado, ay ang kanyang asawa, si Luciano Villaverde. Ang mukha ni Sonia ay namutla. Ang kulay ay nawala sa kanyang pisngi na para bang nakakita siya ng multo. Luciano, anong ibig sabihin nito?" Hindi siya sinagot ni Luciano. Sa halip, kinuha niya ang voice recorder mula sa kanyang bulsa at itinapat sa mikropono. "Bago natin ipagpatuloy ang pagdiriwang," sabi ni Luciano, ang kanyang tunay na boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malamig at matigas. "Pakinggan muna natin ang isang mensahe mula sa tunay na Sonia." Pinindot niya ang play. Ang boses ni Sonia, puno ng lason at pagkamuhi, ay pumuno sa bawat sulok ng silid. "Sa huli, Daphne, takot ang magpapasunod sa kanila sa akin, hindi pagmamahal. Kung alam ko lang na ganito kasakit sa ulo, sana hindi na lang ako pumayag. Kailangan nilang matutunan kung sino ang reyna sa bahay na to." Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay nakakabingi. Walang gumagalaw, walang humihinga. Ang tanging maririnig ay ang boses mula sa recorder, isang brutal na paglalantad ng katotohanan.
Nang matapos ang recording, ibinaba ni Luciano ang recorder. Tumingin siya kay Sonia. Ang babaeng kanina lang ay reyna ng gabi. Ngayon ay nakatayo na, parang isang basahan. Nanginginig mula ulo hanggang paa. Ang kanyang perpektong maskara ay basag na. Bumagsak si Sonia sa kanyang mga tuhod, napahawak sa sahig na para bang iyon na lang ang pumipigil sa kanya mula sa tuluyang pagguho. Ang mahinang bulungan ng mga tao ay nagsimula. Lumalakas sa bawat segundo na parang mga bubuyog na handa ng sumalakay. Tumingin si Luciano sa babaeng minsan niyang minahal. Ang babaeng sinira ang tiwala niya at sinaktan ng kanyang mga anak. Walang awa sa kanyang mga mata. Tanging isang malamig na paghuhukom. Tapos na ang laro, Sonia. Mula sa gilid ng entablado, kung saan siya dinala ni Angela, kanina lang, pinanood ni Lyra ang lahat. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang Kuya Pax. Ang mga mata nila ay nakatutok sa kanilang ama. Nakita niya kung paano naging si Lando ang kanyang daddy at kung paano ito muling naging ang kanyang daddy. Nakita niya ang pagbagsak ni Tita Sonia, ang babaeng nagturo sa kanya kung paano matakot. Sa loob ng maraming buwan, ang buhay ni Lyra ay pinagharian ng mga batas ni Tita Sonia. Bawal magingay, bawal magkalat, bawal umiyak. Ang pinakamahalagang batas, bawal magsumbong. Ngayong gabi, lahat ng batas na yon ay nawasak. Nang bumagsak si Sonia sa sahig, isang parte sa loob ni Lyra ay nakaramdam ng awa. Ngunit mas malakas ang pakiramdam ng kalayaan. Para siyang isang ibon na matagal nang nakakulong sa hawla at ngayon lang nakitang bukas pala ang pinto. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Sonia na tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng luha, ngunit ang mga mata ay puno ng galit. Itinuro niya ang direksyon nila Angela na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Kasabwat sila. Sila ang may pakana ng lahat ng ito. Sigaw ni Sonia, ang boses ay desperado. Si Yaya Marga, si Angela, gusto nilang sirain ako. Maniwala kayo sa akin. Lahat ng mata ay napalingon sa direksyon ni Angela. Nakita ni Lyra kung paano ito napayuko. Tila nasasaktan sa mga paratang. Nakita rin ni Lyra ang kanyang ama na napatingin kay Angela. May pag-aalala sa mga mata nito. Sa sandaling iyon, isang bagay ang pumitik sa loob ni Lyra. Pagod na siyang manahimik. Pagod na siyang matakot. Binitawan niya ang kamay ni Pax. Ate, saan ka pupunta? Tanong ng kapatid niya. Hindi siya sumagot. Nagsimula siyang maglakad. Isang hakbang, tapos isa pa. Ang mga tao ay nagbigay daan sa kanya, na para bang dagat na nahahati para sa isang munting prinsesa. Nilagpasan niya ang mga bulungan, ang mga titig, ang mga kamera ng cellphone na nakatutok sa kanila. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang ama na nakatayo sa entablado. Umakyat siya sa mga munting hagdan. Ang bawat baitang ay isang paglaban sa takot na matagal nang nanahan sa puso niya. Lyra, anak. Gulat na sabi ni Luciano. Ngunit hindi sa kanya tumingin si Lyra. Humarap siya sa babaeng nakaluhod sa sahig. Humarap siya kay Sonia. Hindi po totoo yan, sabi ni Lyra. Ang kanyang maliit na boses ay narinig sa buong ballroom dahil sa katahimikan. Malakas, malinaw, at walang takot. Natigilan si Sonia. Tumingala ito sa kanya. Ang mga matay hindi makapaniwala. Pagkatapos, lumingon si Lyra sa kanyang ama. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito luha ng takot. Ito ay luha ng katapangan. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama. Daddy, sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Ayoko na pong matakot. Ang apat na salitang iyon ay mas malakas pa kaysa sa anumang recording, mas matibay pa kaysa sa anumang ebidensya. Iyon ang tinig ng katotohanan, ang tinig ng isang batang nasaktan na sa wakas ay natagpuan ang kanyang lakas. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Ang huling pag-asa ni Sonia
na makalusot ay naglaho na parang bula. Walang sino man ang kayang kontrahin ang sinseridad sa mga mata ng isang bata. Niyakap ni Luciano ang kanyang anak. Mahigpit, isang yakap na nagsasabing, "Patawad, salamat," at hindi na mauulit. Sumunod na ring umakyat si Pax at yumakap sa kanila. Habang magkakayakap silang tatlo sa gitna ng entablado, sa ilalim ng libo-libong mga matang nakatitig, tiningnan ni Luciano ang buong silid. Hinanap ng kanyang mga mata si Angela. Nakatayo pa rin ito sa sulok, ngunit nakatingin na ito sa kanila. Sa gitna ng gulo, nagtama ang kanilang mga mata. Isang tingin na puno ng pasasalamat, pag-unawa, at isang damdamin na pareho pa nilang hindi kayang pangalanan. Sa sandaling iyon, alam ni Luciano na hindi lang ito ang katapusan ng isang masamang kabanata. Ito rin ang simula ng isang bago. Lumipas ang ilang linggo. Ang iskandalo sa Grand Manila Hotel ay dahan-dahang humupa. Naging isa na lamang tsismis na pinagpipistahan sa mga umpukan bago tuluyang malimutan. Ang annulment ni Luciano at Sonia ay mabilis na naproseso. Walang nakuha si Sonia. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang kahihiyan at ang mga utang na naipon dahil sa kanyang magarbong pamumuhay. Ngunit sa loob ng mansyon ng mga Villaverde, ang paghilom ay nagsisimula pa lamang. Ang katahimikang dating dulot ng takot ay napalitan na ng ingay ng kasiyahan. Ang mga tawanan ni Lira at Pax ay muling umalingaw-ngaw sa mga pasilyo. Si Yaya Marga ay nakabalik na at ang kanyang presensya sa kusina ay nagdulot ng pamilyar na init at kapanatagan sa buong kabahayan. Isang Sabado ng umaga, abala ang lahat sa kusina. Hindi na ito ang malaki at formal na kusina ng mga Villaverde. Ngayon, para itong kusina ng isang normal na pamilya. "Daddy, mas marami pong harina," sigaw ni Pax. Ang muka ay puno ng puting pulbos. "Ate, tulungan mo si Daddy, hindi niya alam kung paano basagin ang itlog." Tawa naman ni Lira. Nakatawa lang si Luciano habang sinusubukang gumawa ng pancakes kasama ang mga anak. Sa isang sulok, si Yaya Marga at Angela ay magkatabing naghahanda ng iba pang pagkain. Parehong may mga ngiti sa labi habang pinapanood ang mag-aama. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon na naramdaman ni Luciano na gumaan ang kanyang dibdib. Walang pagkukunwari, walang bigat. Tanging purong kaligayahan. Kinagabihan, matapos niyang patulugin ang mga bata, nakita niya si Angela na tahimik na nakaupo sa hardin, sa parehong bench kung saan sila unang nag-usap ng totoo. Nilapitan niya ito. "Hindi ka pa natutulog?" tanong niya. Lumingon si Angela, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Iniisip ko lang po ang lahat, sir. Parang panaginip." "Luciano na lang," sabi niya, umupo sa tabi nito. "Utang ko sa iyo ang kapayapaan ng pamilya ko, Angela. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan." "Ginawa ko lang po ang tama," sagot nito, gaya ng dati. "Para na rin po sa ate ko at sa mga bata." Natahimik sila sandali. Pinapakinggan ang tunog ng mga kuliglig sa gabi. Kinausap ko si Lira at Pax kanina. Pagbasag ni Luciano sa katahimikan, humingi ako ng tawad sa kanila. Dahil nabulag ako. Dahil hindi ko sila pinakinggan. Dahil hinayaan kong masaktan sila. Tumingin siya kay Angela. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. "Kasalanan ko ang lahat. Masyado akong nagmadaling maghanap ng kapalit ng isang taong pupuno sa puwang na iniwan ng asawa ko na hindi ko naisip kung ano talaga ang kailangan ng mga anak ko. Ang kailangan po nila ay ang tatay nila." Mahinang sagot ni Angela. "At nandito na po kayo para sa kanila." Ang mga salitang iyon ay simple, ngunit tumagos iyon sa puso ni Luciano. Iyon ang katotohanang matagal niyang tinakasan. "Aalis ka na ba?" biglang tanong ni Luciano. May bahid ng lungkot sa kanyang boses.
Ngayong tapos na ang lahat, tumingin sa kanya si Angela. Kailangan ko na pong bumalik sa probinsya. Hinihintay na po ako ng pamilya ko. Isang kirot ang naramdaman ni Luciano. Isang pakiramdam ng panghihinayang. Angela, sabi niya, mas seryoso na ngayon. Gusto kong manatili ka. Natigilan si Angela. Hindi bilang katulong. Mabilis niyang dagdag. Bilang kaibigan. Bilang isang parte ng pamilyang ito. Mahal ka ng mga anak ko, Angela. At ako. Huminto siya. Hinahanap ang tamang mga salita. Natutunan kong pagkatiwalaan ka. Sa sandaling iyon, 2 maliliit na anino ang tumakbo papalabas ng bahay, sina Lyra at Pax na dapat ay tulog na. Angela! Daddy! Sigaw nila. Tumakbo sila palapit, hindi kay Luciano, kundi kay Angela. Agad na umupo si Lyra sa isang tabi nito, habang si Pax naman ay umupo sa kabila. Bawat isa sa kanila ay humawak sa kamay ni Angela, na para bang ayaw na nila itong pakawalan. Angela, huwag ka nang umalis, please, sabi ni Lyra. Dito ka na lang po sa amin, dagdag ni Pax. Napatingin si Angela sa 2 bata. Pagkatapos ay kay Luciano. Sa mga mata niya, nakita ni Luciano ang isang mainit na liwanag. Ngumiti si Angela. Isang ngangiting totoo at nagmumula sa puso. Hindi pa niya sinasagot ang tanong, ngunit alam na ni Luciano ang sagot. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang 2 anak na masayang nakapaligid sa babaeng nagligtas sa kanila. Isang realisasyon ang tumatak sa isipan ni Luciano. Ang pamilya ay hindi tungkol sa paghahanap ng kapalit sa mga nawala. Ito ay tungkol sa pagbuo ng mga bagong koneksyon mula sa katotohanan, tiwala, at pagmamahal na hindi hinihingi, kundi kusang ibinibigay. Ang gabi ay malamig, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Luciano ang init sa kanyang puso. Ang paghilom ay nagsimula na, at sa tabi niya, kasama ang kanyang mga anak at si Angela, alam niyang isang magandang umaga ang naghihintay para sa kanila. At dito nagtatapos ang kwento ng pamilya Villaverde, isang kwentong isinulat sa mga pahina ng sakit, katatagan, at isang bagong pag-asa. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyo, mahal naming tagapakinig, sa iyong paglalakbay kasama sina Luciano, Lyra, Pax, at Angela. Ang bawat minutong inilaan mo upang pakinggan ang kanilang kwento ay isang regalong habambuhay kong pahahalagahan. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ang bawat salita ng kanilang mga pighati at tagumpay, iisa lang ang dasal ko, ang maramdaman ninyo ang tibok ng kanilang mga puso. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi matatagpuan sa marangyang handaan o sa matatamis na salita lamang. Ito ay nasusukat sa tapang na protektahan ang mga mahal natin sa buhay, sa lakas na harapin ang masakit na katotohanan, at sa pag-asang kayang hilumin ng panahon at ng tunay na pagkalinga ang lahat ng sugat. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, baunin ninyo ang aral na ang tiwala ay isang pundasyong hindi dapat madaliin, at ang pamilya ay hindi isang larawan na isinasabit sa pader, kundi isang tahanang binubuo ng pag-unawa at pagpapatawad. Nais kong marinig ang iyong tinig. Ano ang aral na tumatak sa iyong puso? Aling bahagi ang nagpaiyak o nagpangiti sa iyo? Ibahagi mo naman sa comment section ang iyong mga saloobin. Ang iyong bawat mensahe ay inspirasyon para sa akin. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento. Ako ang inyong manunulat, laging nagmamahal.